Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy. Nako. Ang babaeng late na naman. DJ Len, say good morning. Hoy, baka maniwala silang late ako ha. O, ba't ngayon ka lang dumating? Oh. Nakailang outfit check ako. Oo nga. Wag ako. Nakailang outfit check Hindi na. kasi, alam mo baby Toby, mag-usap tayo. Hindi ko alam kung maniniwala ka dito. Bakit na naman? Ano na naman yan? Because it's April 8 today. O ano meron sa April 8? It's the eclipse. O ano naman ngayon? Don't you remember? Oh. Minsan lang daw mangyari ito. Oh. Talaga Tapos, ba ang pinapaurong mo ko dito? Wala naman kami ako nakikita. Ba't ba kasi wala kami nakikita dito? oh, patay yung monitor namin Nakakaloka ka, Kuya Tolits. Pero Tolits talaga eh, no? Oo. Pero yun na nga, ano meron? Sabi nila, hindi daw dapat lumabas sa mga otaunes kapag eclipse. Yun na nga. Bakit tayo lumabas? Kanina, binalot ko yung sarili ko. Binalot mo? Nung bumaba ako ng sasakyan para magsarado ng gate, binalot ko yung sarili ko. Naniniwala ka talaga? Pero ito scientific explanation naman. Sige nga, ang dami daw ang dami daw mangyayari din daw talaga sa mga radiation and whatsoever. So yun, kaya nga hindi rin daw talaga safe na umalis daw ngayon, ha? Kasi syempre, binablock yung sun sa atin ng di ba? sun, oo. Binablock ng moon yung sun. Yes, oo. Di ba? So ayun, parang magkakaroon daw ng something sa atin kapag daw may mga epekto daw yun sa air, sa mga katawan natin, baka daw may ganun mangyari. Alam mo, hindi ko alam, baby Toby, but do you notice na iba yung boses ko? Oo, iba nga. Kasi galing ako sa trangkaso nung Saturday. Trangkaso. Tapos, in just 10 hours, natanggal ko yung trangkaso ko. Ay, wow. 10 hours lang may ginawa ako, sabihin ko sa mami. Hindi ko kasi alam kung safe for some other people. Hindi, promise. Anong ginawa mo? Basta. Ikaw mahilig kang magsarili. Minsan kailangan talaga. Pero ano ba, ikaw ba? Hindi ka ba self-medicate kasi? Ay, hindi ko ginagawa yun. Gusto ko may kasama ako. Hindi, alam mo minsan ikaw lang talaga makakapagpasaya at ligaya sa sarili mo. Alam ko yan, pero syempre minsan kailangan mo rin talagang may kasama. Mas masarap kapag may kasama ka sa mga ganyang bagay. Anyway, ayun na nga. So, meron akong ginawa sa sarili ko. Tapos in just 10 hours, nawala yung trangkaso. Ay, wow. Tapos kinabukasan kasi meron akong commitment na hindi ko pwedeng i-miss. Kasi ang tagal na niyan nakaset. Sa Cavite yun, no? Oo, yun sa... Wow, Siyempre. Dated gabi. Hindi, kasi nakita ko yung story mo eh. Okay. Dumaan ka doon sa Centennial Road, tama ba ako? Hindi ko alam. Alin doon? Basta yung gabi? Hindi, yung madaling araw. Yung madaling araw? Oo, nakakaloka yung daan na yun. Bakit hindi uso ilaw doon? Oo, hindi talaga. Yan na problema namin. Napakadilim dito, yung totoo. So, nadadaanan mo yun? Oo naman. Talaga? Oo, nadadaanan ko yun. So yun nga, baby Tobes, meron akong commitment nung araw na yun. Tapos, sobrang nag-struggle ako because hindi matimpla nung tech guy yung volume ng microphone. So, I was training my voice a lot. Tapos yun, pag uwi ko, ayan na, garalgal na yung boses ko. Tapos, ayan na. Buti nga bumalik kasi kagabi, may ginawa na naman ako sa sarili. Naku, patay tayo. Ano ba yung minumumog mo kapag gabi? Hindi. Hindi ko kasi alam kasi kung safe para sa ibang tao. Kaya ayokong sabihin baka sa akin lang to Wag mo na wag mo nang sabihin. Bakit? Baka si mama ikaw lang gumagawa nun eh. Diba? Ano ba yung anong kulay ba nung minumumog mo or iniinom mo? Ano ka ba? Nilununok mo? Kulay madilaw-dilaw. Madilaw-dilaw? Sa labat kasi. Sa labat. Sa labat. Hindi, yung sa labat naman kasi, yung iba, ginagawa din naman talaga yun. Effective din naman sa iba yun, no? Hindi natin sinasabi sa lahat effective yun, no? Pero ayun, karaniwan na sinasabi ng mga matatanda, no? Kapag ikaw ay napapaos, di ba, masakit yung lalamunan, sa labat. Sa labat. Tapos, nagsalabat ako, 2 cups, mainit na salabat. Pinagawa ko ng nanay ko kasi umuwi din sila. Tapos, nag-bioflu ako pero sobrang effective para sa akin. Yun, bioflu nung gabi.
Yan. So yun, alam nyo na mga panggano kung ano ang ininom ni Lindsay. Tapos nung umaga yun din. Kasi yun nga lang kasi, ginawa ko every 5 hours. Hindi po to recommended na gawin po ninyo kasi hindi naman po ako doktora. Oo, sa akin kasi effective siya. Tapos, yung tinutunan, yung Berocca. Yung dami ko sinabing brand. Daming brand Yung totoo ko yung Tony. Ano na? Okay, sa mga sinabi po na brand ni DJ Lindsay, baka naman. Pero again, hindi po na ako expert or doctor of some sort. Kaya wag po kayo maniwala sa akin. Para sa akin lang, it really, it's effective for me. And kitang-kita nga naman yun, no? Medyo okay na yung boses mo. Oo. May something different, no? Pero sa boses hindi mo. yung di ba? Totally wala. Yun yung bilang itong trabaho ko for the longest time, ito yung nightmare ko eh. Pero at least, sabi ko, hindi ko siya full blast ngayon. Pero alam mo, dapat sasabay ako talaga sa'yo kahapon eh. Nung pauwi ka dito ng Manila. Tanghali ako umuwi ka. Tanghali nga eh. Nakita ko eh. Ay, pauwi na kaagad. Sayang. Oo. Sana sinabi mo para hinintay kita. Ako hihintayin mo. Bakit hindi? Matagal pa ako. Anong Alas 5 oras ka pa ba? ako. Alas 5 ng hapon ka umuwi? Bakit naman hindi? Malapit ka lang naman. Saan? Kawit ka ba? Oo, kawit. Pero ba't ganun, Toby? Bakit may na naman tatanong ako. Parang kasalanan mo. Sige, ano naman yung tanong mo? Sige, basta Cavite. Bakit yung mapa hindi ako pinadaan sa Cavitex? Ba't di ka duman sa Cavitex? Sa SLEX ako. Ba't sa SLEX ka? SLEX kasi. Ayan nga. Okay. Hindi ko alam. Di ba nasa SLEX ka? Oo. Saan ka bumaba? Saan ka nag-exit? Sa Carmona. Okay, tapos saan ka lumabas nun? Tapos, feeling ko pinaikot-ikot ako ni Wes. Oo, umikot ka nga. Bakit niya ako Nagbacoor ka ba? Ha? Nagbacoor ka? Feeling ko. Basta ang natatandaan ko, dumaan ako sa Dasmariñas, yung mall na... SM Dasma? Hindi, Rob Dasma. Rob Dasma, oo, tama. Ibig sabihin nun, umikot ako ng pag-ganon, tapos saka ako pumunta. Pwede naman ganun lang. Kasi may daan kasi yun. Iba-iba kasi yun. Meron sa SLEX, meron din naman sa Kawit, sa Cavitex, no? Pero para sa akin, no, since... Mas madali yung Kawit eh. Actually, oo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam ba't ko sinunod si Waze. Hindi ko nakasalanan yun. Pinaikot mo ako kasi alam ko, dahil pumupunta nga ako dati doon, di ba? Alam ko, mas mabilis lang talaga magka-Cavitex ka. Tapos Kawit yun na yun Kawit, Centennial Road. Yun yung dulo nun eh, di ba? Kasi pag exit mo ng toll, Kawit na yun eh. Tapos nakita ko pa nga, may naik ka doon na nakalagay eh. May naik sa mo eh, sa story mo eh. Nasa naik to? Okay. Alam mo yung ikot ko, yung malayo talaga. Paloob. Oo. Talaga. Tapos pwede namang isang diretso lang. Kasi kung magnanaik ka, palayo ka talaga. Malayo nga, girl. Hindi ko alam kung bakit doon ako pinadaan ni Waze. Bakit kasi sumunod? Hindi. Alam mo kasi sa Waze kasi napipindot kasi yun, di ba? Kung gusto mo, kung trip mo mag-Cavitex, sana pinindot mo yung Cavitex. Hindi, kasi yun na yung sinend kasi nung yung organizer. So, in-expect ko na lang. At saka naniwala na lang ako na ito yung best route. Sige. Paniwalain mo sarili mo. Pero kasi gusto ko nga sabihin, bakit dito ako dadaan Waze? Pwede naman dito na lang ako mag-exit sa Cavitex. Kawit na yun. Tapos konting game. Pero hindi kasi. Nasa Santa Mesa Gentry naman kasi. Gentry yung pinuntahan ko. Malapit din yung sa Gentry. Actually, Kawit. After ng Kawit, dun sa may sa amin, di ba, Putol. Yun yung sa amin Kawit, Putol, Magdalo. Tapos after ng Gentry na. Yun nga. Sabi dito, parang pabo. Richard. Ang sama mo, mababawi ako. Wait lang. So ayun. Napalayo ka. Napalayo. Pero siguro ang naisip ni Waze, no, since nasa Santa Mesa ka nga, malapit yung SLEX. Oo, kasi Pandakan, SLEX. Kasi syempre, di ba, kapag sa Cavitex kasi, iniisip niya siguro, malayo ka pa sa Cavitex. Kaya doon ka pinadaan. Bakit pala desisyon si Waze sa buhay ko? No? Naku, pinaikot-ikot ka, pati ba naman si Waze? Ikaw ba naman Waze din? Sana nagtanong ka sa akin, di ba? Kasi malapit na kami sa Gentry eh. Talaga ba? Rob Gentry. Andoon na yun. Gentry na yun. Yun na nga. Sana nagtanong ka sa akin, di ba? Hindi ko alam. Ano pa nasa Cavite ko? Oo nga eh. Di ba? Ewan ko ba sa'yo minsan eh. Alam mo naman pupunta ako ng Cavite, hindi ka malang nag-extend ng help mo. Ano ba naman, Tilins, baka naman mamaya may kailangan kang malaman, ganyan. Kasi alam ko na strong independent woman ka, di ba? Yeah, always. Di ba? So ngayon, akala ko, wala. alam mo na yun, di ba? So hindi na ako nagsabi sa'yo ng mga daan-daan kinemerut. Okay lang kasi carry na naman. At saka, yan, mission accomplished naman. Pero napalayo ka pa rin. Okay lang. For the, one for the books na lang. Next time. At least, na-enjoy ko yung time alone ko. Yes. In fairness.
Yes. Ang haba na nga naman nun, ha? Ang haba ng me time ko noon. Oo. Diba? Nag-sound trip ka pa nga nun, may mura pa eh. No? Kasi, talaga namang mapapapusang gala ka din. Walang ilaw doon sa dadaanan sorry mo. naman daw, sabi ng kawit. Oh, okay lang po. Alam ba, dati pa? Sorry. Bakit kawit pa yung area na yun? Kawit yun. Dapat pala pinalabas na kita. Hoy, tao lumabas ka dyan. Dati mas maano pa doon, mas walang ilaw pa doon dati. Oo, mas nakakatakot doon. Kasi minsan dinadaanan ko yun, tapos naglalakad lang ako. Grabe Talaga? Nakakatakot talaga, as in super duper. Pero ang haba din ng daan na yun Parang ngayon lang yata ako napadaan doon sa area na yun. Ano ka na napadaan doon? Alam po Or baka dahil gabi. Kasi nga, Cavitex. Tapos after Cavitex, Kawit na. So tapos na ang laban. Yun na yun eh. Tapos? Yun nga. Hindi katulad doon dinaanan ko. Okay na yan. Bakit kapag nag-Cavitex ba ako, dadaanan ko din yung dinaanan ko na yun? Talaga ba? Hindi, ang dinaanan mo yung malayo? Oo. Hindi mo dadaanan yung pag nag-Cavitex ka. Yun nga. Sinasabi ko. Kaya hindi ko nga nadaanan yan. Sino may kasalanan? Ikaw pa din. Ako pa rin? Oo. Ganyan naman kayo mga babae. Bilang lalaki ka kasi. Ganyan kayo mga babae. Kahit hindi namin kasalanan, kami pa rin may kasalanan. Ganyan naman kayo. Sabi dito, okay na din kasi adventure po yun. Totoo adventure naman. time ganun, Lindsay. Oo. Diba? Ang dami ko na napakinggan na kanta. Yung mga kantang hindi. Ilang oras yung biyahe mo? 1 hour 41 minutes. Actually, maiksi pa yun, ha? Knowing na galing kang Santa Mesa. Ako kasi usually kapag kapag ang biyahe ko, pauwi ako ng Cavite, 2 to 3 hours. Kasi sa akin naman kasi may may mga traffic naman. At bakit? Pumuntang Pampanga. Oo nga, seryoso. Anong 2 to 3 hours? Oo nga, minsan nga 4 Sana hours pumunta pa ka na lang ng Pampanga. Sana nga nagbagyo na nga lang ako, di ba? Pero yun na nga, totoo yun. Talaga? Totoo yun, 2 to 3 hours yung biyahe ko. Tagal naman. Sobrang tagal. Pero ikaw naman kasi umalis ka naman kasi ng madaling araw. So walang Grabe traffic, yun, di ba? So 1:30 a.m. ako umalis ng bahay. 1:30? Kasi ang call time ko is 2:30. Ang aga naman. Yes. And I was there on the dot. Wow! Yeah. Congratulations, hindi ka late. Sana ngayon din, no? Yeah. Sana kanina rin, no? Hindi ka late, no? Hindi ako late. Late ka pumasok dito. Dito lang. Papa Jackson, no? Late po si Lindsay. Hindi po. Nag-i-intro na po ako, wala pa po siya. Hindi po, Papa Jackson. Ay, naku. Kasi po, nakailang change outfit po ako. Hindi po kasi ako mapakali sa itsura. Parang iba nga yung mo. Suit mo kanina. Diba, parang naka-jacket ka eh. Oo. Ano nangyari? Kasi nga, I was, feeling under the weather. So sabi ko, yung itsura ko dapat hindi rin under the weather. Ayun. Kasi ewan ko kung ganun ka ha, kapag you're not feeling well, dapat mag-dress up ka and ayusin mo yung itsura mo para yung mood mo mag-iba. Hindi ako ganun. Hindi ka ganun. Oo. Kapag masama pakiramdam ko, kung ano yung forma ko palagi. Kung ano yung pakiramdam mo, yun na yun. Yun na yun. Oo. Ganun ka magdamit. Kung ano yung forma ko kasi, di ba usually, lang naman ako t-shirt lang naman ako minsan lang naman magpolong ganito, di ba? So yun lang din. Kung ano lang din. Okay. Ay lang din, shirt lang din. Hindi din-dictate ng mood mo yung mo damit mo. Hindi. Siguro kasi sa aming mga babae. Ganyan kasi yung mga babae, di ba? Depende sa mga damit nyo yung mood nyo. Yes. Kapag gusto nyo ng mga jeans, iba yung mood nyo niyan. Kapag gusto nyo ng mga dress, iba yung mood nyo niyan. True. Diba? Kapag naka-jeans naman kayo, naka-Jordans, di ba? Mga boyish kayo niyan. Mga komportable kayo gumalaw, di ba? So medyo makulit kayo. Oo. Di ba? Tulad, ngayon naman, ang ginawa ko kasi yun nga, masama yung pakiramdam ko. Tapos may pinagdadaanan na kills dahil nga sa aking mga boses. Yun, so sabi ko, hindi pwedeng ito na yung mood ko. Parang wala rin ako sa wisyo. Kaya buti na lang may damit ako, may damitan ako. Ay wow, meron ka na dito damitan ha? Hindi naman. May dinala lang ako mga damit just in case may mga gantong ang pagkakataon. Ang sipag mo, no? Oo. Grabe. Oo. Alam mo kapag ako pumasok dito sa like for example, naka-jeans ako and shorts, no? Hindi na ako magpapalit. Yun na yun. Talaga? For the rest of the day. Yun na yun. Ano ba yan? Kasi nakakatamad eh. Tsaka pangalawa, dagdag pa sa labahin. Dagdag pa sa papalabahan mo. Hindi naman ikaw yung maglalaba. Kahit na, dadagdag pa rin yun. And kapag sumobrang dami yung papalabahan mo, dagdag din gastos yun. Ganyan kasi kayo mga lalaki. Kasi kami mga babae, matsyatsaga kami para mapaganda ang isang bagay. So Ma-effort kami, matyaga kami para lang mapaganda at maging maayos ang isang bagay. So ibig sabihin hindi kami matyaga? Hindi. Talaga? Oo. Kakasabi mo lang, di ba? Hindi ba pwedeng kung ano yung nasuot namin at wala lang kaming kaartehan sa katawan namin? Hindi na kayo nag-e-effort. Kung ano na lang, di ba? Kasi nag-e-effort din naman kami. Siyempre pinag-isipan namin to, inayos namin yung buhok namin, yung damit namin, pinag-isipan namin Kahit na yan. hindi happy?
Masaya naman kami sa suot namin ha. Di kung masaya kayo, wala namang problema. Sino bang nagsabing hindi kami masaya? Hindi, ako naman, ang sinasabi ko lang is yung sa aming lang mga babae. Kayong mga lalaki kasi ganyan kayo. Okay, so nakikipagtalo ka na naman. Hindi ako nakikipagtalo. Ayoko dahil pinapangalagaan ko ang boses ko. Huwag mong ubusin. Hindi, gusto kong makipagtalo. Style mo yan eh. Alam mo, may makipagtalo sa'yo. Alam mo, may endorsement ako. Huwag mong ubusin yung boses ko. Hindi, uubusin natin yan. Hindi. Kasi hodang mag-overtime tayo dito, wala kong pake, gusto kong maubos. Napakasama ng ugali. Alam mo yung maubos ka? Napakasama ng ugali ni gusto Baby mo, Toby. ako na mag-traffic update. Tapos, yung bayad mo sa isang araw, akin na yun. Wag na. Wala naman, wala na ako pero. Wag na, ako na. Ako na lang. Hindi, gusto ko magtalo tayo. Ako naman palagi, di ba? Ay, wow. So, ibig sabihin, babae ang lagi nag-a-adjust para sa isang relasyon. Alam mo, gumagawa ka talaga ng ikakaano ko eh. Aba, syempre, Nakapaos ko eh. Kinakapa kung ano magpapatrigger sa iyo eh. Walang magpapatrigger sa akin dahil importante sa akin ang boses ko. Yun. Talaga. Alam mo, kung ano magagawa mo, maghanap ka doon ng luya, magsalabat tayong dalawa. Ay, ayoko nga. Dali na, Toby. 500 gagawin ko yan. Dali na. Pang ano ka, maghanap ka ng luya doon sa tanim ng kapitbahay. Saan mo naman ako papaanakin ng luya? Maghanap ka doon sa tabi natin. No? Alam mo, wala nga akong makita ditong palengke. Yung mga guard natin dito, may mga tanim sila dyan sa baba. Ano ka ba, may puno nga tayo ng mangga dyan. Ang dami kayang mangga sa likod. Seryoso ba? Hindi mo nakita yung mga Indian mangoes doon sa likod. Seryoso meron? Meron nga. Wow. Magtataka ka minsan ang dami nating mangga, di ba? Diba kasi mamaya, galing yun sa bahay nila. Oh. Sa probinsya. Hindi, feeling ko may tanim yung mga guard ng ng E-Square dyan sa tabi-tabi ng luya. Maghanap ka ng luya, madaling magsalabat tayo. So ako pa mag-a-adjust para sa'yo? Oo, mag-alaga ka naman paminsan-minsan. Hindi yung gusto mo laging ikaw na lang yung naalagaan. Wala nga nag-aalaga sa akin. Gusto ko, syempre, ganun talaga. Lalaki ka naman, ikaw talaga dapat ang mag-aalaga. Hindi, dapat ang lalaki gusto ang mo kasi binibaby. yan ang problema ni Toby. Gusto lagi siya yung binibaby. Baby na nga pangalan mo, pa-baby ka pa. Ba't di ka maging pa-baby na pa-baybot? Ano? Ano sinasabi mo? Pa-baybot. Sheena. Totoo. Hindi kasi, di ba? Nasanay, lagi naman ako nag-aalaga eh. Lagi ako nag-aalaga. Wala kang inaalagaan, excuse me. Kapag meron, oo, nag-aalaga ako. Excuse me. Ayaw nga niya magpaalaga sa'yo, di ba? Ano ba? Hindi ka nga binigyan ng... Eto na, may personal na to eh. Ano ba? Adlib tayo dito. Adlib lang to. May naiiyak na naman ako. Huwag ka na umiyak. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Alam mo kasi, kapag matagal ka ng single, wala nang bumibaby sa'yo. Oo. At kapag meron ka namang baby, ikaw naman magbe-baby dun eh. Oo. Kahit naman kami mga lalaki naman kasi kahit once mo lang kami alagaan, babyhin, naku, napakasarap na nun sa feeling namin. Kahit isang buong taon na, wag nyo na kaming babyhin, okay na yun. Kasi kahit one time lang, maramdaman lang namin yung care nyo, okay na sa amin yun. Uy! That's us. Hindi sa pagkakaalam ko si Romel, masyadong pa-baby din. Ba't di kayo magsama? Gano'n naman talaga kasi nga naman nakakakilig nga naman talaga. Oh. Pati nga asawa mo di ba? Oo. O fiancé mo. Oh. Huy, isa lang yung asawa ko tsaka fiancé ko, mais ka. Pati nga yung asawa. Kasi sabi ko, bakit si Romel ganyan-ganyan? Pati nga asawa mo eh. Pati nga asawa mo Baka /fiancé. isipin nila, iba yung eh. Hindi, isa lang po yun ha. Oo. Stick to one po si Lindsay. Sinasabi ko sa'yo, Toby. Hindi, si Kuya Romel pala stick to one. Ewan ko lang tong isa. Ay! Hindi. Joke lang. Alam mo, gumagawa. Hindi po. Kuya Romel si Lindsay Anak ka ng po. kalabaw Napakabait talaga, po ni ha? Lindsay. Masapakin Pero talaga yun na kita. nga, no? Alam mo kasi, kami mga lalaki kasi, minsan lang kami magkasakit, di ba? Ewan ko sa'yo, Oh, Toby. totoo naman Minsan lang magkasakit? Oo. Ako, minsan lang ako magkasakit. Oo nga, tama. Di ba? Ganun kami mga lalaki. Malalakas kasi resistensya namin. Bakit? Anong secret mo? Siyempre, ganun talaga. Ay, sus. Alam mo, di lalaki tong biceps ko sa kanan eh, di ba? Oo. Kung hindi ako nag-exercise. Hindi ka naman nagpunta kahit sa ang gym ever Anong ever? Excuse me. You went to the gym like 2 years ago. That was so long ago. Oh. Bakit? Hindi Kapag na-counted yun. Pag ba umuwi ako ng Cavite, di ba ako nag-workout? Do you go to the gym in Cavite? Hindi ako Hindi nag-gym. Pero nag-workout ako sa bahay. Excuse me. Oy. Magbabalik alindog na naman ako. Goal ko, this end of April, may abs na ako ulit. Alam mo, feeling ko yung mga sinasabi mong goals na yan, dala lang yan ng eclipse talaga. Hindi. Nagdesisyon na ako March 30 pa lang. Pero wait lang ha. So wala talagang araw ngayon sa labas kasi nga eclipse. Wala ba?
Hindi ko alam. Hindi pa ako lumalabas eh. Kasi kanina pagkadating ko dito, madilim talaga. Hindi, kasi ako naman pagdating ko dito, maliwanag pero walang init. Yung walang sinag ng araw. Gusto ko makita. Sige nga, labas ka nga. Ba't ako ngayon lalabas? Di ba ikaw rin magtatapos yung programa? Di mamaya, after ng talk natin, lalabas ako. O yan, ha? Tapos videohan ko, tapos bigyan mo ko 500. Pero huwag kang huwag mong titingnan daw ng direkta yung Bakit? Kasi masama daw yun. Hindi masama yun. Walang masama-sama sa akin. Ewan ko sa'yo. Meron kasing rete na burnt ba yun? Or... Baka kasi mamaya magkaroon ako superpowers kapag tumingin ako doon. Feeling mo na naman magiging si Spider-Man ka na naman. Alam mo, ewan ko talaga sa'yo. Gusto ko lang talaga magkaroon ng superpowers eh. Oh. Kahit na meron nga ako nakita eh. Meron tayong particle accelerator dito sa di ba? Sa mundo natin, di ba? Oy, wait. Eto may nagsabi, may araw po sa labas. Meron araw. Pala. Ito naman spoiler naman eh. Hindi pala siya mararamdaman dito sa Pilipinas, sa ibang bansa lang. Pero yun na nga, going back sa sinasabi ko, Sorry scientific kinemerot naman to. Meron daw tayong particle accelerator dito sa mundo natin. Na kung saan, sa comics, kapag daw yun nagkaroon ng problema, tapos sumabog, magkakaroon ng powers. Doon na nagmula yung powers ni The Flash. So gusto kong lumipad ngayon sa may particle accelerator, para magkaroon ako ng super speed. Ba't hindi mo muna hilingin na tumuwid yung dila mo, Toby? Bago yung super speed. Na-excite kasi ako eh. Na-excite ako kaya nabulol ako. Sorry na. Nasaan daw kaya particle accelerator na yan? Somewhere in America and whatsoever, I don't know. Alam mo, ang layo naman. Wala pa bandang Bicol lang? Ewan ko, di ko alam kung meron dito sa Pilipinas. Particle accelerator ni The Flash, nasa Bicol. Gusto mo yun? Saan nag-originate si The Flash? Sa Bicol. Sa po? Sa Kamsur. Nakakaloka. Ay nako, kung ano na pag-usapan natin dito mga panggano. Kaya naman kung kayo ay hindi lalabas nyo, edi congratulations. Pero kung lalabas naman kayo, nako, ang dami nagsasabi na mag-ingat daw po tayo, dahil magkakaroon daw ng something sa atin. I'm not sure if that's true, pero why not coconut, I-try lang din naman natin. Wala namang masama, wala namang mangyayari sa atin. Susubukan, di ba? Oo. Sabi naman nung iba, just to counter that, yung wala namang mangyayari, kung wala namang mawawala sa atin kung sumunod tayo. Wala namang palang mawawala, di wag na lang tayo sumunod. Sabi nung iba. Di ba? Tama nga naman, wala rin naman pala mangyayari. Wala namang masama kung susunod ka or hindi ka susunod. Wag na lang pala. Hindi naman pala, wala naman pala mangyayari. Kung ano lang trip nyo, gawin nyo na lang yan. Buhay nyo naman yan. Oo. Tapos alam mo ba, Bibi Toby, meron daw din kinalaman sa mga zodiac signs. Ano na naman kinalaman ng zodiac signs dito? O sige, kwento mo. Kasi daw, mas dominant daw ngayon yung Pisces sa pag-ikot ng mundo daw. Bakit? Ewan ko, kaya daw tingnan mo, ang dami daw mga nangyayari ngayon sa tubig, sa sea, sa dagat, diba? Tsaka yung mga war na yan. So mga Virgo malas ngayon? Walang sinabi about Virgo eh. Mga Aries, ganyan lang eh. Alam mo, ang dami ko talagang paniniwala tungkol sa mga ganyan eh. Oo, ang dami rin ng paniniwala, kaso nga lang mga weird stuff. About superheroes. Superheroes, di ba? Na kung saan yung pag nagkaroon ako ng superpowers, unang-una ko munang papakita yon sa'yo. Gusto ko rin makita yung superpowers mo na yan. Ay nako, pag etong superpower ko talaga ay nakita ko, mabibighani ka. Hoy kapag nagka-superpowers ka like Super Spider-Man. Super Spider-Man. Super Spider-Man alam mo na. Oo, sabi ko sa'yo. Gusto mo yung gusto ko ng tour. Sasaputan kita. Basta gusto ko ng tour. Like, I wanna go somewhere. Yung hindi na, di ba syempre may superpowers ka na. Pwede ka nang pumunta. Yung sabit-sabit kung saan. Alam mo, superhero ko hindi ako transportation. Okay? Hindi ako bus, hindi ako service. Gusto ko nga syempre parang hindi na tayo magbayad ng mga airfare, ganyan. Ito, ikaw lang sasamantala superpower ko, ganun. Okay lang yun, sinuportahan naman kita, friend. Salamat Ako papagurin mo. Ay nako, hindi kita kaya, mabigat ka. Grabe ka naman. Okay na yun kasi may superpowers ka naman, hindi ka masyadong mabibigatan. Ay nako, akala mo lang yun. Pero sana nga, gusto ko maging Spider-Man, The Flash, tsaka San Goku. Sama mo na yun. Diba? Good morning po sa mga naniniwalang may superpowers sila this morning because pumasok sila kahit yung ibang mga katrabaho nila ay naka-leave na. Oo nga pala, congratulations sa inyo. Napakahaba ng inyong bakasyon, lalong-lalo na sa magsasakit-sakitan ng Thursday and Friday. Oo, super long weekend nga pala. 9 days straight walang pasok. Weekend to
to weekend. Nakakaloka. Ang galing-galing nyo naman. Ang galing, mga henyo kayo. Good. Oo. Grabe kayo. Sana all. Anyway mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. Siyempre pangga, si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Alright. So for our next song, here's a song from One Direction titled Night Changes. Only here sa stasyong same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo